Hello guys, welcome back sa ating channel Metro Manila Subway Update, Valenzuela Station and BGC. Ito po yung East Valenzuela Station and Depot. Yan, umabot po ng 17 station ito mga kababayan. Ito po yung piniliparan natin ng ating drone. Lahat po ng station ay mapapakita ko po sa inyo mula BGC. Yan ang ating pinaka-latest update natin dito. Ayan, makikita nyo po dito, napakalaki na po ng progress dito po sa may depot. At yung pinakadulo, yun po yung station. Ang progress po nila ng 2025 ay nasa 26% na po ang kanilang At sana nga inaasa ng by 2028 yung unang first quarter ng partial operation nito. Ayan, target po nila Yan, ang full operation ay 2031 to 2032 ng Metro Manila Subway. Na umabot po ito na hanggang diyan sa may NAIA, Taguig. Yan ang ating pinaka-latest update natin mga kababayan. Napakaganda at napakabilis na po ng mga biyahe. Mula NAIA ay gugugol ka po na lagpas 1 oras. Ito po yung pinaka station diyan sa may pinakadulo ng East Valenzuela. Yan ang ating pinapakita natin sa inyo. Yan. Yung sinasabi ko nga po sa inyo, ang papuntang airport sa NAIA ay alos 1 oras mahigit. Pag natapos po itong subway ay nasa 35 minutes na lang po magiging biyahe. Papuntang BGC naman ay nasa 29 minutes mula dito sa may Valenzuela. Ang kabuang capacity po nito ay nang maisasakay umaabot po ng 1.5 million araw-araw. Yan ang pinaka maganda pag natapos po. Dito po sila nag-start nagukay at naidiretso na po nila papuntang Quirino yan mga kababayan. At tuloy-tuloy po yung mga progress dito ng mga establishment. Ayan mga matataas na mga building na kanilang ginagawa. Ayan, banda sa unahan. Ayan ang pinaka-develop po dito mga kababayan. Like and comment and share ko nung masabi nyo po dito sa ating mga drone shot na pinuntahan natin. Ito naman po yung ginagawa dito sa may area na to na ating ipapakita. Ilalapit natin yung ating drone. Yan, ito na po yung NLEX C5 Northlink Expressway na ginagawa mga kababayan going to Kalayaan Avenue. Yan, tuloy-tuloy na po ito papuntang C5 at patawid na po dito. Yan po ang ating pinaka-latest update. Yan papunta etong right side papuntang NLEX. At etong ginagawa nila papuntang sa Uyo, dire-diretso diyan papuntang Quirino Highway. Yan yung mga dadaanan. Pero medyo matagal-tagal pa po ito dahil napakarami pong mga bahay ang mga tatamaan dito sa area na ginagawa ng NLEX C5 Northlink Expressway. Yan Pero tuloy-tuloy na po dito sa area na to. Dito po sa may depot na kanilang mga ginagawa. Yan ang ating mga latest update natin. Yan, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment kay Skywalk TV. Mahaba-haba ang ating video dahil lahat ng mga station na ating ipapakita ng mga drone shot ng mga pagbabago. Yan. Dito, ito po sarado na po dito tong area na to. Yan dahil ginagawa na po mismo yung mga poste dyan sa area na yan. Kaya hinarangan na po nila yung daanan po dyan sa area na yan. Ayan, dire-diretso po tayo. Natatanaw na po natin. Dito po rin po yan sa may Mindanao Avenue. Mula galing Mindanao Avenue Extension, pinakita natin. At eto na po, natatanaw na po natin yung pinakailalim na dadaanan dito sa may Quirino Highway naman po ito mga kababayan. Ayan. Siyempre, ang project na to, ang JICA, yan ang pinaka-the best. Eto, Quirino Station mga kababayan. Ito na po yung pinaka-progress dyan. Tuloy-tuloy naman po yan. Ang balita natin na i-connect na po mula doon sa may Valenzuela hanggang dito sa may Quirino. Ang boring machine, Dahil by December nakaraang taon, ayun ang pinaka-plano nila. Ngayon ay tuloy-tuloy na po yan. Tignan nyo naman po yung pinaka-progress na po dito ng Quirino Station. Yan, dire-diretso tayo. Makikita nyo, yan na po yung pinaka, hindi po natin mapakita yung loob, pero merong mga picture na yan, na ito na po yung pinaka-progress nyan. Ayan Maraming mga larawan na po na pinakita na po niyan na
tuloy-tuloy na po. At dire-diretso naman po sila papunta naman po ng Tandang Sora Station. Yan, dire-diretso niyan. Natatanaw natin yung buong view ng Quezon City, no, mga kababayan, na ating ipinapakita sa inyo. Ito naman po ang Tandang Sora Station. Ang Tandang Sora Station ay napakalaki, mga kababayan. Both side po yan ay sinakop po nila. Dahil dito nga po yung pasingawan nito po ng subway. At makikita nyo yan, yung pinakagitna ay tuloy-tuloy na po. Napakaraming mga heavy equipment na nandito na. At ito po, tuloy-tuloy po at napakarami po ng trabaho ang gumagawa dyan. Kahit holiday ay nagtatrabaho po sila. Yan po ang ating pinaka-progress, no? Tuloy-tuloy. Mula umaga hanggang gabi, Sabado at Linggo. Yan talaga yung pinaka-ano ng mga Japanese. Meron silang pinaka-time frame na kung kailan matatapos ang mga station. Dito napakalaki dahil kabila ang side po ang kanilang mga ginagawa. Yung mga establishment po dyan, dito sa may Tandang Sora ay nagiba na po. Nasakop na po ng okay na po yung area po dito. Ayan, ilapit natin yung ating drone. Pakita natin yung pinakailalim niyan. Makatatanaw nyo ng ating drone shot. Ayan na po ang kanilang mga ginagawa dito. Eto'y tuloy-tuloy na rin po, no? Mula sa may North Avenue ay sinisimulan na rin po nila yung boring machine po dyan papunta dito sa may Tandang Sora. Sa lubong po ito, mga kababayan, ng kanilang mga ginagawa, no? Mula Quirino hanggang North Avenue. Ganyan po kabilis ang mga Japanese contractor gumagawa. Ayan, umaabot po ito ng 33.1 kilometer, mga kababayan, mula dito sa may East Valenzuela hanggang dyan po sa may PTI o Taguig. Ayan, next station naman po tayo, dire-diretso po yan. Natatanaw po natin yung mga matataas na mga establishment po dito. Yan, yung Ayala Land na nakikita natin. At dito naman po sa may North Avenue ay makikita naman po natin at matatanaw na po natin yung tinatawag na common station na magkoconnect ng MRT3, LRT1 at ang MRT7. At ito nga pong Metro Manila Subway North Avenue Station. Ayan. Ang napakaganda dito sa lugar na to, ditong area na to, dahil malapit na po matapos ang partial operation ng MRT7. Isa rin po nating ina-update yan na magkoconnect din po itong Metro Manila Subway. Ang kagandahan dyan, sasakay ka na dyan sa may common station at koconnect na po yan papuntang Cavite. Ang LRT1 extension naman po ay tuloy-tuloy na rin pong ginagawa. At ang MRT3, sana magawa na rin nilang paraan na ma-connect na rin po nilang papuntang Mall of Asia. Yun po yung pinakamaganda dyan. Hanggang Baclaran pa lang po yan. Ito po yung common station na sinunod natin. Yan po yung EDSA. Pinakita natin sa inyo. At etong left side natin, yung mga puno dyan, yan po yung Veterans Hospital naman. Dito po mismo ginagawa ang North Avenue Station. Yan, nakikita na po natin. Ito naman po ang pang-apat na station, ang North Avenue Station, mga kababayan. Pinakita natin ang ating drone shot. Natatanaw nyo po yung mga matataas na mga building sa bandang unahan. At like and comment and share kung ano masabi nyo po dito. Tuloy-tuloy na po ang ginagawa ng Metro Manila Subway. Yan, ito po. Nilapit natin ang ating drone para mapakita natin sa inyo. Ito na po yung kanyang kalagayan. At napakita natin, merong mga picture na po ng mga lumabas na naka-ready na po yung dalawang boring machine dyan, kabilaang side. Etong nasa bandang unahan, papuntang Tandang Sora. Yung kabilang side, papunta naman ng Quezon Avenue. Yan po ang ating mga latest update natin sa area na to. Ayan, tuloy-tuloy po ito. Mahaba-haba ang ating video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment kung ganitong mga video ang mga gusto nyo, mga infrastructure project ng ating gobyerno na patuloy na mga ginagawa. Yan po ang ating tuloy-tuloy ng ina-update. Lalo-lalo na ang ating mga OFW na gustong-gustong makita yung mga progress na ng ating bansa. Sana magtuloy-tuloy na po ito at matapos na at mapakinabangan ng ating mga kababayan. Grabe, 1.5 million ng
mga tao ang kayang maisakay. Ang Quezon Avenue Station naman po, mga kababayan, ito na po ang Quezon Avenue Station. Matatanaw na po natin, nakikita nyo mga nagtataasan na building din dito. Ito po yung MRT3 ng Quezon Avenue na magkatabi lang rin po sila. At ito naman po yung Abida Tower. Ayan, mga swerte ng mga nakatira dyan sa Abida Tower kasi nandyan na mismo sa may pinakababa ang panglimang station, ang Quezon Avenue Station, katabi ng MRT3. At yan ang pinaka good news. Ang last na update natin dito, hinuhukay pa lang po itong buo, no? Pero ngayon, na-cover na po nila yung pinakaibabaw ng bakal po yung kinover nila dyan. Ibang way rin po ang kanilang ginawa dito kaysa sa may North Avenue, no? Dito, hinukay nila as in totally lahat itong area. Yan, tataas ng mga building na nito. Oh. Napakalaki na po ng progress dito. Ito dati mga squatter area po yan, no? Dito sa may sakop ng Agham Road. Yan. Pero ngayon, mga establishment na po, no? Nabili na po yan ng mga mayayaman dito sa ating bansa. Kaya tinayuan na po ng mga condo unit. Ayan, no? Yan. Dire-diretso yan. Kikita nyo po, yun, nakita rin natin may swimming pool dito sa Abida Tower. Nagtataasan ng mga building. Dire-diretso yan, papuntang North Avenue. Yun, ikot po natin yung ating drone sa kabilang side. Mapapakita natin sa inyo naman. Ayan. Dito rin, laki na rin po ng pinaka-progress po dito sa area na to. Dito po kasi puro ano to dati, mga praktisan ng mga gold. Ayan. Meron dito dati sa area na to. Pero ngayon, laki na po ng pinaka-progress. Puro mga establishment na po dito sa may area. Papuntang GMA, Kamuning. Ayan. Dire-diretso, ipapakita rin po natin yung mga nakaraan ng mga nasunugan ng bahay dito po, no? Ayan. Nasa 3,000 mahigit na family ang naapektuhan dito sa lugar na to. Eto, yung area na yan, eto po iyon, mga kababayan. Grabe, no? Hanggang ngayon, hindi pa po sila nakaka-recover. Kaya sira-sira pa rin po yung bahay niyan dyan. Nakita nyo, puro mga lona-lona pa lang po. Na sana maano to. Ang project po pala dito ay gagawing housing project po pala ito ng Quezon City. Yun po pala ng ating Mayor Joy Belmonte. Yan po ang magiging project po dyan. At natatanaw no, sa pinakadulo, yan naman po ang East Avenue Station, mga kababayan. Napakalaki na rin po ng pinaka-progress ng East Avenue. Yan. Salamat sa ating Mayor Joy Belmonte dahil nasa 3,000 family ay mabibigyan na naman po ng pabahay na po ang kanilang gagawin dyan. Pakita natin yung kabilang anggulo naman mula dito sa may Quezon Avenue. Makikita nyo po kung gaano kahaba ang kanilang huhukayin, no? Dadaan dyan. Ayan, no? Mula dito sa may Quezon Avenue hanggang sa may North Avenue, yan. Ganyang kahaba ang kanyang huhukayin. Dadaan dito, yung mga bahay, okay lang dito, no? Pero dito sa may ilalim ng mga kondo, baka lilihis po dyan papuntang EDSA. Yan po ang ating abangan. Ayan. Tanaw na po yan, no? Yan po ang ating North Avenue at ng Quezon Avenue. Mga nagtataas ang building dito sa may Quezon Avenue. Ito naman po yung East Valenzuela Station. Ang East Valenzuela Station, mga kababayan, ay makikita nyo na po dito. Ay tuloy-tuloy na po yung pinaka-clearing ng mga establishment dito. Ginigiba. Kaya nakikita nyo yung kabilang side. Ginigiba na po yung building dyan. Ang nakikita rin po natin yung kabilang side naman po, yung may mga bahay-bahay ay ginigiba na rin po, no? Ganyan po yung ano dito sa may East Avenue Station, mga kababayan. Pang-anim na station po ito. Dito malapit po yung SSS, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, nandito rin po yan. At nandito rin po yung mga hospital sa Quezon City. Ayan. At yung City Hall ng Quezon City, malapit na rin po yan dito. Ayan, no, na medyo malawak-lawak po ito. Unang update natin to, maraming mga bahay pa po na dito, mga establishment. Ngayon, nagiba na po nila.
Nag-iisa na lang po yung building na kanilang ginigiba. Yan po ang ating nakikita. At yung kabilang side na rin ay may mga bahay na rin po mga ginigiba dyan. Yun ang ating pinaka-latest update natin dito sa pang-anim na station, ang East Avenue Station naman mga kababayan. Dire-diretso yan, matatanaw naman po natin ang next station. Shoutout sa ating mga viewers, subscriber, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment sa ating pinaka-latest update na station. Ito naman po yung Anonas Station mga kababayan. Ang Anonas Station po, ang pang-pitong station ay katabi po siya ng LRT2. Ayan nakikita nyo po yung LRT2 ng station. Yan, ito naman po yung LRT, papunta naman po yan ng Antipolo at right side, papunta naman po ng Recto. Napakaganda din yan dahil mayroon naman po ang study na po ang kanilang ginagawa dyan, papunta na po ng pier. Ito naman po yung station, yan Dire-diretso dito naman po, marami na po mga heavy equipment ng kanilang mga nandito. Yan tuloy-tuloy rin po sa bandang unahan yung mga bahay na ginigiba. Kiniklearing na rin po nila yung mga area na to. Dahil marami po mga tatamaan dito ng mga bahay. Pero nakikita niyo po, yan na po yung pinaka-progress diyan ng Anonas Station. Ang kagandahan sa Anonas Station, meron na siyang katabi ng LRT2. Kung going to Antipolo, sana maituloy-tuloy na rin po diyan sa may Antipolo at dire-diretso ang station na yan. Napakaganda rin po yan, mai-connect-connect na po ang lahat ng station. Yan kita nyo medyo sobrang init po kasi ngayon. Kaya nakikita nyo yung parang drone natin, meron siyang parang maalon sobrang init. Eto po, yung building na ginigiba dito ay tuloy-tuloy na. At malapit na pong matapos. Yan po yung mga bahay pa ng mga tatamaan dyan. Yan po yung pinaka-progress natin dito sa may Anonas Station. Dito sa may Anonas Station, malapit-lapit na rin po ito sa may Cubao. Yan, sakop niyan. Yung gusto mag-mall dyan, malapit-lapit na rin po yan. At Marikina. Ito naman po ang Camp Aguinaldo Station, mga kababayan. Dito sa Camp Aguinaldo Station, malapit sa may Marikina River. Left side dyan, papuntang Marikina yan. At ito naman po yung Aguinaldo Station or Camp Aguinaldo. Ang good news dito sa Camp Aguinaldo ay tuloy-tuloy na rin po ang kanilang boring machine po dito. Nag-start na po. Going to Ortigas. Yan po ang ating pinaka-progress naman dito. Makikita nyo sa bandang unahan, nandiyan na po yung mga kanilang mga gamit. Yang dyan sa papuntang sa ilalim. Ito na po yung pinaka-progress ng etong right side na daanan ay papunta na po yan ng EDSA. Ito dito sa may Kalayaan ay Avenue. Ito po, makikita niyo po yung station na ginagawa. Ang laki na po ng pinaka-progress po dito ng pang-8 station, ang Camp Aguinaldo Station. Tatanaw nyo, nakabila ang side na po yung kanilang nire-ready ng dalawang boring machine dyan. Etong left side going to Ortigas, yung right side naman ay papuntang ng Anonas Station. Dito sa papuntang Ortigas, ayan, naka-ready na po. Tuloy-tuloy na rin po dito. Naghuhukay na rin po sila. Papuntang Ortigas Station. Ayan, Kita nyo, nandiyan na po yung mga heavy equipment niyan. Tuloy-tuloy na rin po dito sa area na to. Ang pinaka-progress dyan. Yan na ating nakikita. Yan, ganyan nag-start yung sa may East Valenzuela. Tapos kada lahat ng station ay tuloy-tuloy na po. And i-comment nyo na below kung anong masabi nyo po dito. Yan, nandito na po mismo sa may Camp Aguinaldo. Ito yung Camp Crame. Tatanaw dyan sa may maraming puno sa left side natin. Yan, lahat ng mga veterano dyan pupunta rin. Yan, ito na po yung progress dito. Mayroong mga building pa po na mga matataas, na hindi na po nagiba dyan. Yun.
At eto naman po, dire-diretso niyan, papunta na po tayo ng Ortigas. Nandito sa area naman nito, yung mga mayayaman na mga establishment. Ayan, no? Nakita niyo po, diyan sa Corinthian, nandiyan na po yung mga mayayaman dito. Yan natatanaw ni Ann. Kaya makikita niyo mga walang mga building na nakikita diyan. Ito naman po yung Ortigas Station. Yan, yung Ortigas Station ay tuloy-tuloy na rin po, mga kababayan. Ang huling update natin dito ay ginigiba pa lang dito sa area na to. Pero ngayon, na-clear na po nila. Ayan. At sinisimulan na po nilang nagre-ready na po sila ng mga heavy equipment at para maghukay na po mismo. Pero yung kabilang side, eto di sa may Meralco Avenue, mga nagtataasan ng mga building diyan. Matatanaw ninyo yung kabilang side ay ginigiba pa rin po yung mga establishment diyan. Mahaba-haba po itong buong ano na to. At dito pumunta rin yung ating Mayor Vico Soto dito sa area na to. At yung may-ari nito, no? Na si Manong Chabit, itong area na to. Yan. Kitang-kita nyo naman, ito na po yung pinaka-progress diyan, no? Ayan, no? Yan, sinisimulan nila po nila dito yung station naman. Yan, mga nagtataasan ng mga building, swerte, no? Dahil kasi dito, pag nagawa na po itong Ortigas Station, yung mga nagtatrabaho dito sa Ortigas, mga nagtataasan ng mga building dyan, ay dediretso na po dito. Yan ang pinaka-good news dyan sa mga nasasakupan. Nakita nyo yan ng ating drone? Napakatataas ng mga establishment na po dito sa may Ortigas. Napakadaming mga building na po dito. Ang tataas, yan, yung mga Twin Tower, tatanaw dyan. Ayan, ang Ortigas Station ay ang ating pangsyam na station. Katabi po siya ng MRT4. Yon ang pinaka-ano dyan. Interchange. Sa tanaw sa pinakadulo, yung BGC naman, yung ating susunod na pupuntahan. Dito po, yung susunod naman po dito, yung ating next station naman, ang pang-10, ang Shaw Boulevard Station. Yan, malapit rin po sa may Shaw Boulevard. Ito naman po, katabi po siya ng, ang good news, dito na po, katabi mismo ng Estancia Mall. Yan, no? Kaya diretso na rin po sa mall yan. Sa lahat ng mga saktong-saktong ano nito, station na ginagawa dito. Ito po kasi yung kalsada dati na daanan. Pero ang nangyari ay sinarado na po iyan. Diyan po tinayo mismo ang Shaw Boulevard Station. Ayun ang ating mga good news. Dire-diretso po yan. Matatanaw naman po natin. Ayan, medyo mahaba lang at talagang pinakita natin yung lahat ng mga station. Ito naman po, yung Kalayaan Bridge. Natatanaw nyo. Ayan, natatanaw na po natin mismo yung BGC. Ito po, ang Kalayaan Bridge. Ayan, gawa na po yan. Pagtawid na po dito sa may Pasig River. At dire-diretso. Makikita nyo na po, ito yung mga napakagandang lugar dito sa may BGC, mga kababayan. Kalayaan Avenue. Dalawang station po dito, Kalayaan Avenue at BGC. Yan ang ating pinaka-latest update natin. Bali dito sa area naman po, markings pa lang po ang kanilang mga nilalagay dito. Hindi pa po nag-start magsimula maghukay po dito sa area ng Kalayaan Avenue at BGC, mga kababayan. Meron po tayong ground shot dito at pinakita lang po natin yung pinaka-drone shot. Ang kagandahan dito sa BGC ay hindi nagbabaha dito, no? Dahil meron silang mga tunnel. Yun po ang pinaka napakaganda dito sa may BGC. Grabing establishment, no? Tataas, oh, ng mga building at ang ganda talaga dito sa BGC. First time ako nakapunta dito. Ang ganda ng lugar nila dito. Ayan, kitang-kita ninyo, nagtataasan ng mga building at sa bandang unahan dito sa may market, dyan po mismo itatayo yung BGC station. Yan. Dito sa area na to, lapit natin yung ating drone. Diyan po.
Yan, yung pinaka-drone shot natin para mapakita natin sa inyo yung kabuang view dito, no? Tatanaw na po natin ang napakatataas ng mga building dito sa may Taguig. At dito sa bandang unahan, makikita nyo po, dito naman po itatayo yung BGC station. Dito po sa may market. Meron tayong ground shot dyan. Mga marking pa lang po kanilang mga nilalagay dito sa area na to. Yan. Dito po sa area naman po ito. Dito po yung BGC station. Pero puro mga marking pa lang po ang nakaano dito sa area na to. At ito naman po yung Kalayaan Station dito po sa may Uptown Mall sa likod po, no? Sa 9th Street and 11th Street. Itatayo. Papakita po natin yung pinaka ground shot natin dito sa area naman po na to. Bali dito sa BGC, ayan dito sa may mall na dito, sa Uptown Mall, ay wala pa pong ginagawa dito sa area na to. Ang Kalayaan Station, di pa po rin po na sisimula na mag-hukay dito sa area dito. Bali dito, nag-groundbreaking pa lang po dito sa may Kalayaan Station ang ating presidente. Ayan. Yan ang ating mga latest update. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment. At meron po tayong ground shot dito. Papakita po natin dito yung pinuntahan natin. Ito po yung pinaka-ground shot natin. Nag-start na po dito tayo. Dito tapos sa 9th Street. At pagkaliwa natin dyan, ay ito yung 11th Street naman. Dyan po mismo, ito yung Uptown Mall. Sa likod po niyan. Bali, dito po ay gagawin, no? Ang station. I-comment nyo na below kung tama po yung aking located, no? 9th Street Avenue at Uptown Mall. Yan. Ito, 9th Street. Tapos pagkaliwa dyan, ito yung 11th Street naman po. Yan, Avenue. Etong left side natin, itong mataas na mall po yan. Yan po yung Uptown Mall. Dito mismo, may bakanting lote dito. Yan, dyan po ang aabangan natin ang station. I-comment nyo na below kung tama yung aking no. Hindi ko kasi makita dito yung mga markings dito sa area na to eh. Yan, no. Dito. Yan. Pero ayon dito sa ibinaba ng ng groundbreaking ng pumunta ang ating pangulo dito, yun nga pong sinundan ko lang yung street na kanyang sinabi dito. Yan. Like and comment and share kung anong masabi niyo po dito sa ating lugar dito na ating pinuntahan. And i-comment nyo na below. Yan. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber. Dito sa BGC ay napakaganda, napakalinis ng lugar na to. Talagang wala kang masabi. Napakatataas sa mga establishment. At ang laki na po ng develop dito sa lugar na to. Ang next na naman natin pupuntahan dito sa may market. Dito sa may market, mayroon tayong papakita. May mga markings na po kasi doon eh. Na doon po itatayo yung station ng BGC. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Lalabas na po ako dyan. Kakanan na po ako dyan. Papunta naman po tayo ng market. Grabe, ang ganda dito sa may BGC. Ang linis ng lugar nila. And wala kang makikitang kalat dito sa BGC. Yun ang pinaka dito eh. Napansin ko. Napakalinis ng lugar. Ayan. Pero may nagsabi security guard dito daw po sa may parking area. Pero tabangan natin. Babalikan natin itong lugar na to. Itong Kalayaan Station. Pero dito sa may BGC ay papakita ko naman po sa inyo yung BGC station ang susunod na station. Dito may mga palatandaan na po eh. Grabe, tataas ang mga building oh. Yan na po oh. Yan po yung pinaka-progress na po natin dito. Yan.
Tuloy-tuloy po ito mga kababayan. At ito naman po ang next station naman natin. Ito naman po yung market. At kakaliwa na po tayo dyan. Dito po sa may malapit lang po ito. Ang located nito ay along McKinley Parking Area, Serendra and Market. Yan po ang station. Mga kababayan. Ayan. BGC Taguig Station naman. Ito na po yung right side natin. Ito na po yung market. Sa bandang unahan ay mapapakita ko naman sa inyo yung mga markings na nila na dito mo mismo itatayo yung station naman malapit. Ito na, makikita na natin mga kababayan. Dito sa bandang unahan nito ng market ay may mga markings po dito na dito sa area nito. Ayan oh, yan. Yan po yung mga markings na yan na palatandaan. Dito sa area na to itatayo po yung Metro Manila Subway BGC Station naman. Yan po ang ating pinaka good news diyan. Yan, kabilang side yung Sereda na area, Serendra, yan. Kabila ang side lang rin po yan. Yan po yun, oh. Yan. Mga nagtataasan ng mga building yan. Etong right side, dito po mismo. Yan. Nakita na po natin yung pinaka-markings na ginagawa dito ng Metro Manila Subway BGC Station naman. Yan po, like and comment and share. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at ng mga latest na kaganapan. At eto, nagkape po muna tayo dahil sobrang init. Eto. Guys, nandito tayo sa may Kalayaan Bridge. Sobrang init. Ito yung pinaliparan natin ng drone. Street coffee. Sir, kumusta na po? Ano po ba yung mga... Ano po pangalan, sir? Ako po si Rain po. Rain Galang po. Rain Galan. Ano pong street po ng lugar nyo? 201 MR Street po. Dito po sa Pineda, Pasig. Pineda, Pasig. Apo. Sir, ano yung mga binibenta nyo dahil sobrang init ngayon? Sir, we have coffee here then non-coffee. Ang coffee. Nasa magkano naman, sir, ang price na ibinibenta nyo dito? Meron po starts at 59 pesos. 59. Shoutout sa ating mayor, no? Bico Soto. Sir, bilhin ko yan. Magkano yan, sir? Bali yan po. Nasa magkano yung isang ganito? Ito sir, 79 po. 79. Ubi milk sir. Upi. Sir, oh. Ayan, sa lahat ng mga gustong umorder ng coffee, dito lang matatagpuan ng The Street Coffee. Kay Sir Rain po. Rain. Thank you sir. Thank you. God bless.